Cam Thomas, napahanga si Coach Doc Rivers. Magkaparehas raw ng laro ni na Jamal Crawford at Lou Williams. Alvarado gumawa ng history para sa New York Knicks. At unang laro sa pairing ni na Curry at Porzingis, inaabangan na. Ang bagong miyembro ng Bucks ay tunay na kahanga-hanga para sa Milwaukee ngayong araw. Sa kanyang ikalawang laro pa lamang mula nang sumali sa team, sumabog si Cam Thomas at pinangunahan ang panalo ng Bucks laban sa Orlando Magic sa kanilang laban sa road games. Mula sa bench at naglaro ng 25 minutes, umiskor siya ng kamangha-manghang 34 points. Nag-shoot siya ng 12 of 20 mula sa field at nakapagtala ng 4 na 3-pointers. Nakagawa si Thomas ng 15 points sa ikatlong quarter pa lamang at tinapos ang laro sa isang mahalagang 3-pointer May. 20.6 seconds na lang ang natitira. Ang 24 years old na pagganap niya ay labis na kahanga-hanga kaya inihambing siya ni Doc Rivers sa dalawa sa pinakamahusay na sixth man na kanyang na-coach sa loob ng 27 years sa NBA. Hindi ka panipaniwala. Nakapaghawak na ako kina Jamal Crawford at Lou Williams. At ngayon ay si Cam Thomas naman, sabi ni Rivers sa mga mamamahayag matapos ang laro. Magkakahawig sila pero may kanya-kanya silang estilo. Gusto ni Cam na gawin ang tama. Gusto niyang maglaro ng mahusay at makikita mo iyon. Bibigyan namin siya ng bawat oportunidad. Likas siyang scorer at halata iyon. Marahil ay may isa o dalawang attempts ngayon na pinilit niya dahil sumobra siya sa pagdribble. Tinatanggap mo iyon at tinuturuan mo siyang alisin iyon sa laro niya. Pero sa kabuuan, napakahusay niya at lumaban din siya sa depensa. Ang 34 points ni Thomas ang pinakamataas na naitala ng isang reserve ng Bucks sa isang regular season game mula noong 2021 na si Jordan Nwora. Malaking bagay iyon para sa akin na mayroon siyang tiwala sa akin, sabi ni Thomas tungkol kay Rivers. Sa ikalawang laro pa lang, makalabas at magawa ko ang ginagawa ko at matulungan ang team na manalo, iyon ang pangunahing layunin. Lumabas, makakuha ng panalo at tingnan kung saan ito hahantong. Masaya lang ako na may tiwala siya sa akin sa ikalawang laro na pagkatiwalaan ako sa mga huling sandali at tapusin ang laban. Gusto kong patuloy na buuin ang tiwalang iyon at ipagpatuloy ito mula rito. Sa sumunod na balita naman, nagkaroon ng maayos na trade deadline ang New York Knicks. Ipinagpalit sina Gershon Yabusele at 2 second round picks kapalit ni Jose Alvarado. Ang Puerto Rican na point guard ay tubong New York at nag-debut sa team sa parehong araw na nagtanghal si Bad Bunny sa Super Bowl para sa mga hindi naniniwala sa mga pagkakataong tila itinadhana. Ang debut na iyon ay may halong tagumpay at pagkukulang at sinundan ng isang medyo nakakadismayang unang laro sa kanilang home court. Gayunpaman, sa kanyang ikatlong laro pa lamang bilang isang Knick, gumawa siya ng kasaysayan sa pagiging unang player na nakapagtala ng 25 points, 8 3-pointers at 5 steals sa isang laro mula sa bench. Ang 27 years old na taga Brooklyn ay umiskor ng 26 points sa laban, ang ikalawang laro sa magkasunod na araw para sa parehong Knicks at sa kanilang kalabang Philadelphia Sixers. Naitala ni Alvarado ang 8 sa kanyang 13 attempts mula sa likod ng 3-point arc. Iyon ang kabuuan ng kanyang mga field goal attempts sa buong laro. Wala siyang ginawang 2-point shot. Nakapasok din siya ng 2 sa 3 free throws, kalakip ang 3 rebounds, 4 na assists at ang 5 steals na bumuo sa kanyang record na stat line. May plus 35 si Alvarado sa 49 points na panalo. Ang pagdurog sa Philadelphia ay naganap sa araw na hindi pinaglaro ang mga players na tulad ni na Joel Embiid at OG Anunoby upang pahabain ang kanilang pahinga bago ang All-Star break. Ngunit kahanga-hanga pa rin ang ipinakita. Hindi naging perpekto ang kanyang unang 3 laro sa bagong team na hindi rin naman makatwirang asahan. Sa kanyang unang laro sa Boston, may mga kapanapanabik na sandali ngunit nakaranas din siya ng maagang foul trouble at ang kanyang 1 of 5 shooting sa unang NBA home game niya sa Madison Square Garden ay hindi gaanong nakasiya. Gayunpaman, ang kanyang ikatlong laro ay halos perpekto. Malabong madalas maulit ng Knicks ang mga kondisyong nagbigay daan sa naturang performance kung saan ipinakita ng guard ang kanyang tatak na tapang at grit laban sa isang team na tila handa na para sa All-Star break. Ang higit pang nakapagpasaya sa mga fans ay ang katotohanang karamihan sa kanyang tagumpay ay nangyari matapos siyang matawagan ng technical foul dahil sa pagtatanggol kay Mitchell Robinson. Nakatanggap si Robinson ng foul mula kay Trendon Watford
na tumayo sa ibabaw ng pinakamatagal ng nick matapos ang play. Para kay Alvarado, sumobra na iyon at sinabi ng pinakabagong nick sa mga reporter pagkatapos ng laro na ang tingin niyang kawalang galang mula kay Watford ang nagbigay sa kanya ng dagdag na motibasyon para sa kanyang makasaysayang performance. Matindi ang foul niya pero sa tingin ko sumobra siya ng kaunti sa pagtitig. Hindi ko papalampasin ng ganoon. Doon ako pinakamahusay. Sa huling balita, ang Golden State Warriors ay sabik nang makapasok sa kanilang mahabang All-Star break matapos ang nakatakda nilang laban nitong araw kontra sa San Antonio Spurs. Para sa team, mahalaga ang pahingang ito hindi lamang upang makabawi sa pisikal na pagod ng buong roster, kundi lalo na upang mabigyan ng sapat na oras ang kanilang mga pangunahing players na makarecover mula sa kani-kanilang mga injury. Kabilang dito sina Stephen Curry at Kristaps Porzingis na parehong inaasahang babalik sa aksyon pagkatapos ng break. Ayon sa Warriors reporter at insider na si Anthony Slater, tina-target ng Golden State ang February 20 bilang araw ng pagbabalik ng dalawang stars. Ito ang magiging unang laro ng team matapos ang All-Star break kung saan haharapin nila ang Boston Celtics. Sa panayam ni Slater kay Malika Andrews sa NBA Today ng ESPN, sinabi niyang target nila ang unang laro pagkatapos ng break laban sa Celtics. Sinabi ni Steve Kerr na optimistiko siya na makakalaro si Steph at posibleng mag-debut si Porzingis sa araw na iyon. Dagdag pa ni Slater, mananatili si Porzingis sa Bay Area at unti-unting maghahanda para sa larong iyon. Ibig sabihin, hindi sasama siya sa anumang biyahe at tututok muna sa kanyang rehabilitasyon at pagbabalik kondisyon upang masigurong handa siya sa kanyang unang pagsabak bilang miyembro ng Warriors. Si Curry ay kasalukuyang nagpapagaling mula sa tinatawag na runner's knee injury. Bago pa man ang All-Star break, inanunsyo na ng team na hindi siya makakalaro at mamimiss niya ang kanyang ikalimang sunod na laro sa matchup ng Warriors laban sa Spurs. Malaking kawalan si Curry para sa team dahil siya ang pangunahing scorer at leader sa loob ng court. Gayunpaman, mas pinili ng Warriors na maging maingat upang maiwasan ang mas malalang komplikasyon sa kanyang kondisyon. Hindi pa nakakalaro si Porzingis para sa team matapos siyang makuha sa trade deadline kapalit ni Kuminga at Buddy Hield na ipinadala sa Atlanta. Mula pa noong January 7 ay hindi pa siya nakakapaglaro dahil sa rehabilitasyon ng kanyang Achilles injury. Inaasahang malaki ang maitutulong niya sa team ni Steve Kerr dahil sa kanyang depensa at outside shooting. Kung makakabalik nga silang dalawa, malaking tulong ito sa Warriors sa kanilang paghabol sa mas mataas na pwesto sa standings. Ang kanilang pagbabalik ay maaaring magbigay ng bagong sigla at balanse sa team habang papalapit ang mas kritikal na bahagi ng season.